For today's video nga mga ka-hyper, napagawa na ako ng malaking sticker para sa aking food cart. At bali sa video na to mga ka-hyper, ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan kung saan nga ba ako mga pumesto. Bali trinay ko nga talaga kung saan nga ba talaga yung mabebentang lugar. Ako sa JR, tamad ako pero gusto ko pumaldo. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Bali ngayong araw nga pala mga ka-hyper, magpapagawa ako ng malaking sticker para sa aking food cart. At ipapakita ko nga sa inyo mga ka-hyper kung saan yung spot na pinuntahan namin upang makapagtinda. Bali ngayon na nga lang uli ako nakapag-upload mga ka-hyper dahil natagal nga dahil nabibisi ako sa pagtitinda. Hindi nga ako makapag-edit ng maayos dahil na imbis na edit ko na nga lang mga ka-hyper ay pinapahinga ko na nga lang. Araw na kasi ako natatapos mga ka-hyper magtinda kaya pag uwi ko ay binabawi ko na lang talaga sa tulog. At bali dito na nga ako sa paggawaan ng signage mga ka-hyper dahil dito ako papagawa yung aking signage. Dito lang to sa katabi ng paggawaan ng sapatos at katabi rin siya ng paggawaan ng mga salamin. Bakit din ako nagpagawa ng malaking signage? Dahil ito din yung mga suggest ng mga ibang tropa. Magpagawa pa daw ako ng mga signage pa para talagang malalaman kung ano nga ba talaga yung aking tinda. Bali ganun uli mga ka-hyper, ako nag-design at nag-layout nito at pinaprint ko na lang dito sa paggawaan. At pagkatapos ma-print mga ka-hyper ay dali-dali na kagad ako umuwi para ikabit na yung signage na ikakabit ko sa aking small food cart. Bali pinag-isipan ko na nga din talaga siya muna mga ka-hyper kung saan ko nga ba ilalagay yung signage bago ko nga siyang gawa ng layout. Bali dyan ko nga siya ilalagay sa taas ng bubong ng aking food cart. At bali ito ay dito pilang. Bali gagamitan ko nga lang to ng ganyang parang plywood tas galagyan ko ng 2 bisagra. Bali tinabasa ko nga yung konting sobra nito mga ka-hyper bago ko ikabit. At pagkatapos ko nga siyang tabasan mga ka-hyper ay dali-dali ko na kagad ginabit yung 2 bisagra. Dali-dali ko na nga din talaga tinatapos mga ka-hyper dahil magtitinda din ako sa araw na to. Bali ganito nga pala kalaki yung signage na ilalagay ko mga ka-hyper. Nung una dapat tarpaulin yung papagawa ko mga ka-hyper kaso napag-isipan ko na maganda nga pala talaga kapag sticker ang ipapagawa. Bali kapag sticker kasi mga ka-hyper ay maganda ang pagkaka-print at glossy pa ang pagkakagawa. Bali eto nga mga ka-hyper, nag-ala Spider-Man na nga ako dito dahil wala nga akong hagdan na magagamit. Akala ko nung una ay madali lang magkabit ng mga gantong sticker. Kaso hindi nga din siya ganun kadali kasi kapag buwas na nadikit mo ng sticker ay hindi mo na pwedeng tanggalin. Dahil kapag tinanggal mo siya mga ka-hyper ay mauunat lang ang sticker. Kaya ang suggest ko lang sa inyo mga ka-hyper, kapag nagdikit kayo ng gantong sticker ay gumamit kayo ng may tubig na may sabon. Mga ilang sandali lang nga mga ka-hyper ay ganito na yung tsura ng aking food cart. Talagang masasabi ko naman kahit paano ay may konting improvement na itong food cart ko. Bali kung titinan mo nga siya mga ka-hyper ay mukhang maayos ang pagkakabit ko sa sticker ko na to. Pero kapag lumapit ka mga ka-hyper ay makikita mo talaga yung mga bubble sa sticker. Pero kahit ganun pa man ay ginawan ko pa rin siya ng paraan. Ang ginawa ko ay tinusok-tusok ko lang ng karayom yung mga bubbles. Para sa ganung paraan ay hindi na pangit titingnan yung aking signage. At pagkatapos nga ng mga ka-hyper ay nililisan ko na tong food cart ko. Araw-araw ko nga itong inugasan tong food cart ko para ma-maintain ko yung kalinisan. At hindi nga ako mapakali kapag magtitinda ako na madumi yung food cart ko. At share ko lang sa inyo mga ka-hyper kung naaalala niyo yung una namin pinestuhan na kung saan marami din food tripa na malapit lang din sa Holiday Island at papunta ng Canlaon ay hindi inaasahan ay papaalisin kami. Nakakapanghinayang lang dahil ang dami ko na din suki dito. Nakakapanghinayang lang kasi pinalis kami. Pero kahit gan pa man okay lang dahil may mga nagsuggest sa akin ng mga suki kung saan daw ako pwedeng pumesto. At eto pala yung nilipatan namin na pesto. Talagang sumunod na araw ay pinestuhan na kagad namin to. Buti na lang meron tayong mababait na customer. At bali malapit pa rin naman to sa Holiday Island na halos katabi lang din talaga ng bilian ng mga lechon pares. Kahit pa paano mga ka-hyper ay magandang spot na rin to. Bukod sa maliwanag ng mga ka-hyper ay kitang-kita na rin kami dito. Pero mga ilang araw mga ka-hyper, trinay din namin lumipat sa phase 1. Bali, trinay ko kung madami nga din bibili sa akin dito. Bali, sabi ko sa sarili ko, try ko nga na 4 na araw magtinda dito sa phase 1. Kaso sa 4 na araw nga na yon, halos matumal din talaga. Dahil karamihan din sa mga bumibili dito sa akin sa phase 1 ay mga suki ko nga lang din sa place ko sa Holiday Island. Kaya habang matumal mga ka-hyper, napapaisip na ako na bumalik na nga lang sa Holiday Island. Sa lugar na sinuggest ng customer ko. Pero kahit matumal mga ka-hyper ay wala akong pinagsisiya na trinay ko dito sa lugar na to. Bali, ganun talaga mga ka-hyper sa negosyo. Kailangan mo muna magbigay ng risk para malaman mo kung paano mas lalakas ang negosyo mo. Bali sa ngayon mga ka-hyper, ayan muna ang aking update sa aking small food cart business. At hanggang dito na lang tong video na to mga ka-hyper. Muli, salamat sa inyong panonood.